Humagulgol na naman ang isa sa kambal. Sinundan ng isa pa at isa pa hanggang sa apat silang sabay-sabay na umiiyak, parang koro ng matinding kalungkutan. Pilit na kinakarga ni Ricardo ang dalawa, habang ang isa pang yaya, ang ikatlo, sa loob lamang ng isang buwan, ay pinapatahan ng dalawa. Ngunit walang epekto. Ang ingay ay parang martilyo sa kanyang ulo. Bawat hagulgol ay nagpapaalala sa kanya ng malaking butas na iniwan ni Althea. "Patawad, Althea!" bulong niya. Halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. 3 buwan na. 3 buwan mula nang mawala ang asawa niya, ang ilaw ng kanilang tahanan. At mula noon, ang lahat ay gulo. Ang kanyang negosyo sa transportasyon ay naghihingalo. Ang kanyang tahanan ay parang pugad ng kalungkutan at kaguluhan. Ang kanyang mga anak, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Althea, ay tila mga anghel na biglang naging maliit na mga demonyo sa sobrang pag-iyak. "Sir, hindi na po kaya ng sikmura ko ang iyak ng mga bata." "Paalam po," sabi ng yaya, putla ang muka. Ito na naman, isang pangyaya ang sumuko. Napayuko si Ricardo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Paano na sila? Paano niya haharapin ang lahat ng mag-isa? Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat at wala siyang lakas para buhatin yon. Ang bawat pag-iyak ng kanyang mga anak ay nagpaparamdam sa kanya ng kanyang pagiging inutil, ng kanyang pagkukulang bilang isang ama, bilang isang asawa. "Hindi ko na alam, Althea," bulong niya sa kawalan. Isang araw, bumisita si Dr. Yvonne Cordero, ang child psychologist na inirekomenda ng ospital. Si Dr. Cordero ay may matalas na tingin at diretsahang pananalita. Tiningnan niya si Ricardo mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang bawat depekto. "Mr. Almasan," panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng emosyon. "Batay sa aking paunang pagsusuri, ang mga bata ay nagpapakita ng matinding separation anxiety at trauma. Ang patuloy nilang pag-iyak ay indikasyon na hindi sila nakakaramdam ng sapat na seguridad. At sa kasamaang palad, ang iyong kasalukuyang estado ay hindi nakakatulong." Parang sinampal si Ricardo ng malamig na katotohanan. Alam niya iyon. Alam niyang nagkakaproblema siya. Ngunit marinig iyon mula sa isang estranghero na may tono ng paghuhusga ay lalong nagpadurog sa kanya. "Ginagawa ko po ang lahat, doktor." Depensa niya, bagamat alam niyang mahina ang kanyang tinig. Ngumiti si Dr. Cordero, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang lahat ay hindi sapat, Mr. Almasan. Ang kapakanan ng mga bata ang prioridad. Maaaring kailangan mo ng mas propesyonal na tulong." Umalis si Dr. Cordero. Iniwan si Ricardo na balot ng takot at pagdududa. Kinabukasan, may dumating na babae. Maliit lang siya, may mapayapang muka at mga mata na tila may daladalang payapang kalawakan. Siya si Lyra Manlapaz, ang bagong yaya. Walang masyadong salita. Ang kanyang mga kilos ay mahinahon. Nang una siyang pumasok sa silid ng mga bata, halos takpan na ni Ricardo ang kanyang tenga, handa sa inaasahang pagsabog ng iyak. Ngunit nagkamali siya. Ibinaba ni Lyra ang kanyang bag, lumapit sa kuna, at dahan-dahang pinisil ang maliit na kamay ng umiiyak na sanggol. Isang napakagaan na haplos, tapos ngumiti siya. Isang namangiting totoo, walang halong pagpapanggap, na tila mula sa pinakapuso ng kanyang kaluluwa. At sa isang iglap, tumigil ang pag-iyak ng sanggol. Ang iba pang kambal ay tila naakit ng init na nagmumula kay Lyra. Unti-unting tumahimik hanggang sa 4 silang nakatingin kay Lyra, mga matay nagniningning. Si Ricardo ay napako sa kinatatayuan. Hindi niya maintindihan ang init ng kanyang palad, ang kabaitan ng kanyang ngiti. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita, isang bagay na hindi maipaliwanag.
Isang di pangkaraniwang init ang bumalot sa silid. Nagpapayapa sa kaguluhan. Nagtataka siya kung paano nagawa ni Lyra sa ilang segundo ang hindi niya nagawa sa 3 buwan. Kumusta? Mga munting anghel? Malambing na bulong ni Lyra. Ang kanyang boses ay parang himig. Napakatahimik ng bahay, maliban sa mga tunog ng paghinga ng mga bata at ang mahinang himig ni Lyra. Ngunit ang kapayapaan na yon ay sinamahan ng isang matalim na kirot sa dibdib ni Ricardo. Bakit ngayon lang? Bakit kailangan munang mawala si Althea para dumating ang ganitong kapayapaan? Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtataka. Tumingin si Lyra sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Mahal lang po nila ang yakap at ang pakiramdam na may nagmamahal sa kanila, sir. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit ito ay tumago sa puso ni Ricardo. Pagmamahal, ito ba ang nawawala? Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Ricardo ang paghuhusga ni Dr. Cordero, ang bigat ng kanyang negosyo, ang kalungkutan sa kanyang puso. Ang nakikita lamang niya ay si Lyra, na may mainit na ngiti, at mga bata na payapang nakatingin sa kanya. Ngunit kinagabihan, habang pinagmamasdan niya si Lyra na buong pagmamahal na pinapakain ang mga bata, isang email ang dumating. Mula iyon kay Dr. Yvonne Cordero. Ang paksa, paunang pagtatasa at rekomendasyon. Nang buksan niya ang email, ang mga salitang nakasulat ay tila sumasakal sa kanya. Batay sa aking pagtatasa, ang Mr. Ricardo Almasan ay nagpapakita ng matinding emosyonal na kawalan ng kakayahan na magdulot ng mental health issues sa kanyang mga anak. Ang patuloy na kawalan ng ina ay nagpapalala ng sitwasyon at may malaking posibilidad na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi angkop para sa kanilang paglaki. Mangyaring maghanda para sa isang mas masusing pagsusuri sa iyong kakayahan bilang magulang na maaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong karapatan sa pag-aalaga ng mga bata. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Ito ay isang banta, isang tahasang banta. Ang kapayapaan na dinala ni Lyra ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na takot. Ang email ni Dr. Cordero ay parang lason na kumalat sa isipan ni Ricardo. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang bawat galaw ni Dr. Cordero ay tila sinusuri. Bawat salita niya ay may dalang pahiwatig. Sa tuwing iwing bumibisita si Dr. Cordero, ang bahay ay nagiging tahimik, ngunit hindi payapa. Ang tensyon ay naroon, lumulutang sa hangin. Mr. Almasan, napapansin kong ang mga bata ay tila masyadong dependent sa yaya. Sabi ni Dr. Cordero sa isa niyang pagbisita. Habang nakatayo sa sala, ang kanyang kamay ay nakakrus sa dibdib. Ang tingin niya kay Lyra ay mabilis, ngunit may bahid ng pagdududa. Mahalaga na matutunan nilang maging independent at hindi lang umasa sa isang tao. Napakunot ang noo ni Ricardo. Independent? Ang mga bata ay 3 buwan pa lamang. Paano sila magiging independent? Ngunit hindi siya nakaimik. Parang may pumipigil sa kanyang dila. Pinaparamdam sa kanya ang kanyang kawalang kakayahan. At kailangan din nating i-address ang iyong emosyonal na kalagayan, Mr. Almasan. Ang iyong pagiging overprotective sa yaya ay maaaring maging hadlang sa therapeutic process ng mga bata. Patuloy ni Dr. Cordero. Napatingin si Ricardo kay Lyra na tahimik na naglalaro sa sahig kasama ang mga bata. Naging overprotective ba siya? O sadyang ayaw lang niyang may magdududa sa pagmamahal na ibinibigay ni Lyra? Habang patuloy na binabantayan ni Dr. Cordero ang kanilang bahay, si Lyra naman ang nagbibigay ng payapa. Nakita ni Ricardo kung paano inaalagaan ni Lyra ang mga bata. Inuugoy sila habang kumakanta ng malambing na kundiman. Kinukwentuhan sila ng simpleng istorya tungkol sa probinsya at higit sa lahat, ang kanyang mga mata
ay laging puno ng pagmamahal. Ito ay kaibahan sa profesional at malamig na diskarte ni Dr. Cordero. Isang hapon, habang naghahanda ng gatas si Lyra sa kusina, narinig niya ang boses ni Dr. Cordero sa telepono. Nag-uusap ito sa matinis na tono, medyo mabilis at may pagka-urgent. Oo, ang Almasan case. Ideal subject sila para sa research. Lalo na ang kambal. 4 sila. Ang galing, di ba? Tawa ni Dr. Cordero, isang malamig na tawa na nagpatindig ng balahibo ni Lyra. Kailangan nating bilisan. Ang funding ay nakasalalay dito. Hindi tayo pwedeng maghintay ng matagal. Kailangan ko ng ebidensya na hindi qualified ang ama. Napakapit si Lyra sa lababo. Hindi niya naintindihan ang lahat ng sinasabi ni Dr. Cordero, ngunit ang mga salitang ideal subjects, research, funding at hindi qualified ang ama ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Ito ay parang echo ng nakaraan, ng mga taong nagpapakita ng kabaitan ngunit may itinatagong masamang hangarin. Nagpasya siyang hindi muna sabihin kay Ricardo ang narinig. Ayaw niyang dagdagan ang iniisip nito. Ngunit sa loob niya, may isang pangako ang nabuo. Ipagtatanggol niya ang mga batang ito. Ano man ang mangyari. Kinabukasan, habang nagkakape si Ricardo sa terasa, nilapitan siya ni Lyra. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. Pinapatingkad ang kanyang inosenteng ganda. Sir, pwede ko po bang itanong kung ano po ang nangyari kay Ma'am Althea? Tanong ni Lyra, ang kanyang boses ay malambing at maingat. Napabuntong hininga si Ricardo. Naramdaman niya ang lungkot na muling bumalik. Masyado akong naging abala sa trabaho, Lyra. Hindi ko napansin ang mga palatandaan, ang kanyang kalungkutan. Akala ko, sapat na ang magbigay ng material na bagay. Yumuko siya, puno ng pagsisisi. Hindi ko napansin na unti-unti siyang nawawala. At ngayon, huli na ang lahat. Hindi niyo po kasalanan, sir. Malumanay na sabi ni Lyra. Minsan po talaga, ang mga tao ay nagtatago ng sakit sa likod ng ngiti. Pero alam ko po, mahal na mahal kayo ni Ma'am Althea at mahal na mahal niya ang mga bata. Ang kanyang mga salita ay parang balbalm sa sugat ni Ricardo, ngunit may nais pa siyang malaman tungkol kay Lyra. Ikaw, Lyra, bakit ka napunta sa Maynila? Hindi ka ba nangungulila sa probinsya? Ngumiti si Lyra, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Nangungulila po, sir, pero kailangan ko po talagang magtrabaho. Dati po, tumutulong ako sa isang charitable organization sa aming probinsya. Akala ko po, nakakatulong ako. Pero lumabas po na ginagamit lang pala nila ang aking pangalan at ang aking mga connections para mangalap ng pera na hindi naman pala napupunta sa mga nangangailangan. Nalinlang po ako, sir. Masakit po. Kaya nagpasya po akong magsimula ulit dito. Napaisip si Ricardo. Nalinlang. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng pagdaramdam mula kay Lyra. Ngunit ang kanyang tono ay walang galit. Tanging lungkot at pagtanggap. Patawad sa nangyari sa iyo, Lyra, sabi ni Ricardo, nakaramdam ng paghanga sa kabila ng kanyang kapaitan. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang pag-iyak ng isa sa mga bata. Mabilis na tumayo si Lyra. Ngunit bago siya umalis, naramdaman ni Ricardo ang matinding pagbabago. Ang kanyang tiwala kay Lyra ay mas lumalim. May isang bagay sa kanyang istorya, sa kanyang kabaitan, na nagpapaalala kay Ricardo sa isang bagay na nasabi ni Althea noon. Isang bagay na ngayon ay lumalabo na sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang nilalampaso niya ang kanyang opisina, may nakita si Ricardo sa ilalim ng kanyang pinto. Ito ay isang envelope na may selyo ng batas. Nang buksan niya, isang sulat mula sa legal department ni Dr. Yvonne Cordero ang bumungad sa kanya. Ito ay isang formal na imbitasyon sa isang mandatory parental capacity assessment, isang pagtatasa ng kanyang kakayahan bilang magulang. Ang bawat talata ay puno ng legal na terminolohiya,
Ngunit ang punto ay malinaw. Kung hindi siya makakapasa sa pagtatasa, maaaring mawala sa kanya ang karapatan sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Ang mga salita ay nagsasabing, para sa kapakanan ng bata, ang hindi pagtugon ay maaaring magresulta sa pagkawala ng karapatan sa pag-aalaga. Pinunasan ni Ricardo ang kanyang pawis na noo. Ang papel ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang pakiramdam ng takot na matagal na niyang iniiwasan ay bumalik, mas malakas ngayon. Hindi ito basta banta. Ito ay isang legal na hakbang. Ang mga salita ni Dr. Cordero ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang Mandatory Parental Capacity Assessment ay parang lambat na unti-unting humihigpit kay Ricardo. Ang takot na mawala ang kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba at puyat. Ang bawat gabi ay pinupuno ng bangungot ng mga hukom na kinukuha ang kanyang mga sanggol. Alam niyang kailangan niyang lumaban, ngunit paano? Pakiramdam niya ay nag-iisa siya laban sa isang malaking sistema na kinakatawan ni Dr. Yvonne Cordero. Isang gabi, habang hindi makatulog, nagpasya si Ricardo na balikan ang mga alaala ni Althea. Marahil ay makakahanap siya ng kahit anong bagay na makapagbibigay sa kanya ng lakas. Pumasok siya sa dating silid nila ni Althea na hanggang ngayon ay may amoy pa rin ng pabango nito, isang pabangong puno ng matatamis at mapapait na alaala. Umupo siya sa gilid ng kama, hinawakan ng unan ni Althea at pumikit. Naramdaman niya ang init ng mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, Althea, bulong niya. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Kung nandito ka lang sana, hindi sana mangyayari ito. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, napansin niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanilang lumang aparador. Isang kahong kahoy na pininturahan ng kulay pastel na may nakasulat na mga alaala natin sa isang gilid. Ito ang kahon na pinaglalagyan ni Althea ng kanilang mga lihim at mahahalagang bagay noong sila ay nagsisimula pa lamang. Matagal na niyang hindi nakikita ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang una niyang nakita ay isang lumang Polaroid na litrato nila ni Althea noong una silang nag-date. Parehong nakangiti, puno ng pag-asa. Sunod ay ang kanilang wedding vows, sulat kamay ni Althea. At sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang isang makapal na sobre na may nakasulat na, para kay Ricardo, kung may mangyari sa akin. Ang sulat kamay ay tila nagmamadali. Ang tinta ay medyo kumalat sa ilang bahagi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Ito ay liham mula kay Althea, ang kanyang huling liham. Mahal kong Ricardo, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Alam kong masakit ito at patawad kung nag-iisa ka sa laban. Napansin ko na ang iyong pagiging abala ay minsan nagdudulot ng kalungkutan sa akin. Ngunit alam kong mahal mo kami, Ricardo. Mahal na mahal. May isang bagay akong gustong sabihin sa iyo, isang babala. Alam kong nakilala mo si Dr. Yvonne Cordero. Mag-ingat ka sa kanya, Ricardo. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Nakakita ako ng mga lumang article sa internet tungkol sa kanya. Tungkol sa kanyang ethics violations at manipulation of minors sa kanyang mga nakaraang research projects. Nasuspend ang lisensya niya noon kahit panandalian lang. Delikado siya, Ricardo. Ang kanyang ngiti ay hindi totoo. Pero may isang bagay pa akong gustong sabihin sa'yo. Naalala mo ba ang charitable event sa Orfanaga na pinuntahan ko bago ako magkasakit? Doon ko nakilala si Lyra. Manlapas, kung tama ang tanda ko, isa siyang volunteer doon. Simple lang siya, mahiyain, pero ang mga mata niya, Ricardo, puno ng liwanag. Ang init ng kanyang presensya ay kakaiba. Nagpakita siya ng pambihirang pasensya sa mga bata roon. May kung anong koneksyon siya sa mga bata
na hindi ko maipaliwanag. Alam kong may kung anong liwanag siyang dala na kayang magpagaan ng mabibigat na loob. Naramdaman ko yon. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong sa mga bata o kung sakaling may mangyari sa akin, magtiwala ka kay Lyra. Sa palagay ko, siya ang magdadala ng liwanag sa ating tahanan. Pakinggan mo ang kanyang puso, Ricardo. Ito ang huling hiling ko. Mahal na mahal kita, kayo ni Lyra, at mahal na mahal ko ang ating mga anak. Nagmamahal, Althea. Nahulog ang liham mula sa kamay ni Ricardo. Si Dr. Yvonne Cordero. Ang mga salita ni Althea ay parang bombang sumabog sa kanyang isipan. Ang mga pagdududa niya noon ay biglang nagkaroon ng hugis, naging isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lang ito basta pagdududa. Babala ito mula sa kanyang namayapang asawa at si Lyra. Ang liwanag na sinasabi ni Althea. Napakagaling ni Lyra sa mga bata, isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang kanyang simple at taos-pusong kabaitan. Ito ba ang tinutukoy ni Althea? Ang kanyang asawa, na laging sensitibo at matalino, ay nakakita ng isang bagay kay Lyra na hindi niya nakita agad. Tumingin si Ricardo sa labas ng bintana. Nakita niya si Lyra na nakaupo sa hardin, malapit sa kuna ng kambal, malambing na kinakausap ang mga bata. Ang kanyang ngiti ay totoo. Walang halong pagpapanggap. Ang mga salita ni Althea ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Magtiwala ka kay Lyra. Siya ang magdadala ng liwanag sa ating tahanan. Ang kanyang puso ay napuno ng galit kay Dr. Cordero at isang bagong pag-asa kay Lyra. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Kailangan niyang sundin ang babala ni Althea. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan ng umaga, isang formal na abiso ang dumating mula sa korte. Isang pre-trial hearing ang itinakda para sa kanyang kaso. Ang layunin, para talakayin ang mga mungkahi ni Dr. Yvonne Cordero para sa kapakanan ng mga bata, na nagtatangkang ilipat ang mga ito sa isang espesyal na pasilidad sa pangangalaga na pinamamahalaan mismo ni Dr. Cordero. Napakuyom ang kamao ni Ricardo. Espesyal na pasilidad? Ibig sabihin, gusto ni Dr. Cordero na kunin ang kanyang mga anak. Ito na ang punto ng walang pagbabalik. Hindi na ito usapin ng kakayahan ng magulang. Ito ay isang tahasang tangka na agawin ng kanyang mga anak. Sa pagkakataong ito, hindi na siya susuko. Hindi niya pababayaan ang huling hiling ni Althea. Ang mga mata ng mga kapwa manggagawa ay tila libu-libong karayom na tumutusok kay Risa. Sa bawat paghakbang niya sa pasilyo ng pabrika, naririnig niya ang mga bulong, ang mga snide remarks tungkol sa bagong CEO's favorite. Kahit na alam niyang may nagbabantay na gwardya sa paligid, pakiramdam pa rin niya ay hubad siya sa gitna ng circus. Hoy Risa! Hindi ka na ata napapansin ng bago mong sugar daddy ah. Ang tinig ni Berto ang nagpalingon kay Risa. Nakatayo siya sa isang sulok, nakangisi, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Narinig ko, gusto mo pang kumapit? Saan? Sa kanyang wallet? O baka sa kanyang, umalis ka Berto? Matigas na sabi ni Risa, kahit na nanginginig ang kanyang loob. Huwag mong idamay si Luna dito. Si Luna? Humalakhak si Berto. Naku, huwag mong sabihin na kinukwento mo sa kanya ang mga pantasya mo sa CEO. Baka maniwala pa yung anak mo na magiging prinsesa siya. Pero ang totoo, Risa, isang hamak ka pa ring manggagawa at walang papansin sa'yo kundi ako. Naramdaman ni Risa ang galit na bumubula sa kanyang puso. Pero bago pa man siya makasagot, may lumapit na guard at pinalayo si Berto. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Risa. Kung hindi lang dahil kay Luna, matagal na siyang nawala rito. Kalaunan, nilapitan siya ni Elian sa kanyang pwesto. Risa, sabi niya, ang kanyang tinig ay nagpapakalma sa kanyang kaba. Gusto kong pumunta ka sa charity gala ng kumpanya ngayong gabi.
Magiging magandang pagkakataon ito para makilala mo ang ibang manggagawa at para makita nila na hindi ka nag-iisa. Nagulat si Risa. Charity gala? Sa kanyang suot na faded blouse at punit-punit na pantalon, paano siya makakasama sa ganoong uri ng pagtitipon? Sir Elian, hindi po ako nababagay doon. Saka, mag-aalala ako sa iyo at kay Luna kung dito ka lang. Putol ni Elian. Please, Risa, hindi para sa akin, kundi para sa iyo at para sa mga manggagawa na gustong lumaban. Sa huli, pumayag si Risa. Hiniram niya ang tanging disenteng damit ng kanyang kaibigan, isang lumang cocktail dress na medyo malaki sa kanya at sinuklay ang kanyang buhok. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor sa loob ng marangyang ballroom ng hotel. Ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling damit, nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Ngunit hindi nagtagal, ang kanyang presensya ay napansin. Si Victor Abad, kasama si Berto, ay lumapit sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay tila lason. Aba, tingnan mo nga naman, sabi ni Victor, tila may kalokohan sa kanyang mata. Ang ating star employee ay narito. Ano, Risa, nakuha mo na ang tiwala ng CEO? Mabilis ka talagang umakyat, hindi ba? Nagtawanan sina Victor at Berto. Naramdaman ni Risa ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang init ng kahihiyan ay umakyat sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay gusto niyang lumubog sa sahig. Si Elian ay nasa kabilang dako ng silid, abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga importanteng tao. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Hindi ko po kayo naintindihan, sabi ni Risa. Pilit na pinatigas ang kanyang boses. Talaga? Hindi mo ako naiintindihan? Tumawa si Berto. Ang kanyang boses ay malakas. O baka naman, ayaw mo lang intindihin na ang lahat ng ginagawa mo ay para lang sa sarili mong kapakanan, hindi para kay Luna, hindi para sa mga manggagawa. Ang mga salita ni Berto ay parang latigo. Ang kanyang puso ay kumalabog at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Tumalikod siya at tumakbo, lumabas ng ballroom at patungo sa tahimik na hallway. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya kailangan ng ganitong uri ng atensyon. Ang kailangan niya ay kapayapaan para sa kanyang anak. Habang tumatakbo siya, aksidente niyang nabangga ang isang waiter at nahulog ang cellphone nito. Nag-scatter ang mga laman. Nagmamadali siyang tulungan ng waiter na pulutin ang mga gamit. Nang dinampot niya ang cellphone, biglang umilaw ang screen at nakita niya ang isang bagong unread message mula kay Victor Abad, papunta sa isang unknown number. Ang mensahe ay simpleng-simple, ngunit nagpakilabot kay Risa. Kapag hindi sila natahimik, alam mo na ang gagawin, lalo na ang babaeng may anak. Nanlaki ang mga mata ni Risa. Alam niya na ang ibig sabihin nito, ito ay isang banta. Hindi lamang sa kanya, kundi sa ibang manggagawa. May mas malalim pa rito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng cellphone. Biglang, isang anino ang bumagsak sa kanya. Anong ginagawa mo riyan, Risa? Ang boses ni Berto ay nasa likod niya. Matigas at puno ng banta. Ano yung hawak mo? Ibigay mo sa akin. Ang abiso ng pretrial hearing ay nagpakulo ng dugo ni Ricardo. Hindi na ito personal na atake sa kanyang pagiging ama, kundi isang direktang banta sa kanyang pamilya. Ang mga salita ni Althea tungkol kay Dr. Yvonne Cordero ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagbibigay lakas sa kanyang pagpapasya. Kailangan niyang lumaban at gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Nagsimula si Ricardo sa kanyang sariling imbestigasyon. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa negosyo, lalo na sa mga taong may akses sa mga impormasyon tungkol sa healthcare industry. Sa simula, mahirap. Karamihan sa mga nakakausap niya ay tila takot magsalita
laban kay Dr. Cordero na may reputasyong makapangyarihan at may malaking impluensya. Ngunit may ilang nagbigay ng pahiwatig. Maraming lumang istorya tungkol kay Doc Cordero, Mr. Almasan. Sabi ng isang retiradong doktor na kaibigan ng kanyang ama, matalino siya, walang duda. Pero may kakaiba sa kanya. May mga usap-usapan tungkol sa isang controversial research na kinasangkutan niya ilang taon na ang nakakaraan. May kinalaman daw sa behavioral modification sa mga bata, pero bigla na lang nawala ang lahat ng records. Parang tinakpan. Ang salitang behavioral modification at tinakpan ay nagpakaba kay Ricardo. Ito ay tumugma sa babala ni Althea. Samantala, napansin ni Lyra ang kakaibang paggalaw sa bahay. Si Sir Ricardo ay laging nasa telepono, naghahanap ng impormasyon. Ang kanyang noo ay laging kunot. Napansin din niya ang mas madalas na pagbisita ni Dr. Cordero at ang bawat pagdating nito ay nagdadala ng tensyon. Isang araw, habang naglilinis si Lyra sa opisina ni Ricardo, nakikita niya ang mga papeles tungkol sa pre-trial hearing. Naintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ricardo at ang kanyang puso ay nalungkot. Gusto niyang tumulong, ngunit ano ang magagawa niya? Siya ay isang simpleng probinsyana lamang. Kinabukasan, habang nagpapahangin sila sa hardin, nilapitan ni Ricardo si Lyra. Lyra, may itatanong ako sa'yo. Yung sinabi mo noon na nalinlang ka ng isang charitable organization. Ano ba ang eksaktong nangyari? Napayuko si Lyra. Tila ayaw balikan ang alaala. Sir, masakit po balikan. Sa probinsya po namin, may isang foundation na nagpakilalang tumutulong sa mga mahihirap na bata. Naging volunteer po ako. Dahil po sa akin, marami kaming nakumbinsi na magbigay ng donasyon. Pero nalaman ko po kalaunan, hindi pala napupunta sa mga bata ang lahat ng pera. Ginagamit lang pala nila ang foundation para sa sarili nilang kapakinabangan. At ako, naging kasangkapan. Masakit po kasi. Inakala ko'y nakakatulong ako. May pangalan ba ang foundation na yon, Lyra? Tanong ni Ricardo. Biglang may kutob. Oo, sir. Hope for the Young Ones Foundation, sagot ni Lyra. Pero bigla na lang po silang naglaho pagkatapos ng iskandalo. Akala ko po, tapos na ang lahat. Napakuyom ang kamao ni Ricardo. Hope for the Young Ones. Nag-Google siya gamit ang kanyang cellphone at doon, nakita niya ang isang lumang article, isang headline na nagsasabing, Hope for the Young Ones Foundation, linked to controversial child psychologist Dr. Yvonne Cordero. Ang article ay nag-uugnay sa foundation sa isang dating kaso ni Dr. Cordero kung saan siya ay inakusahan ng unethical practices sa kanyang research tungkol sa epekto ng deprivation sa mga ulila. Bagamat walang sapat na ebidensya para siya ay makasuhan, nasira ang kanyang reputasyon at pansamantalang sinuspinde ang kanyang lisensya. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Ito ay konektado. Ang mga salita ni Althea, ang karanasan ni Lyra, ang mga chismis tungkol kay Dr. Cordero, lahat ay nagkakaugnay. Gusto ni Dr. Cordero ng ideal subjects para sa kanyang research. Ang kanyang mga anak, ang mga kambal. Sila ang target. Lyra, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Yung foundation na yan, may kinalaman kay Dr. Cordero. May lumang article na nagsasabing siya ang nagpopondo sa kanila para daw sa research niya sa mga ulila. Napakagatlabi si Lyra. Hindi niya lubos akalain na ang kanyang nakaraan ay konektado sa kasalukuyang problema ni Ricardo. Ang pagtataka ay napalitan ng takot at pagkatapos ay ng galit. Galit para sa mga batang niloko, galit para sa mga pamilyang sinisira. Kung ganoon po, sir, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay determinado. Hindi po natin siya pwedeng hayaan. Kukuha po ako ng abogado para sa'yo. Ngumiti si Ricardo, isang nangiting puno ng pasasalamat. Salamat, Lyra, pero mukhang masyado siyang makapangyarihan.
Lahat ng abogado na kinakausap ko ay tila takot sa kanya. Hindi po tayo susuko, sir, sabi ni Lyra. Ang kanyang mga mata, na dati puno lamang ng kabaitan, ay ngayon ay may ningning ng pagiging matatag. Para po sa mga bata. Pagkapananghalian, habang nagbabasa ng kanyang mga dokumento si Ricardo, nakita niya si Dr. Cordero na pumasok sa kanilang gate. Ngunit hindi siya dumiretso sa kanyang opisina. Nakita niya si Dr. Cordero na lihim na nakikipagkita sa isang kilalang abogado, si Attorney Salvador Ramos, isang taong may reputasyon sa pagiging walang awa. Nag-uusap sila sa labas ng bakod, malayo sa mga bintana ng bahay. Si Dr. Cordero ay nag-abot ng isang makapal na folder kay Attorney Ramos at ang nangiti niya ay masahol pa sa ngiti ng isang gutom na pating. Si Attorney Ramos naman ay tumango, tila may napagkasunduan. Isang malalim na takot ang muling bumalot kay Ricardo. Alam niyang ito ay isang kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. Ang plano ni Dr. Cordero ay mas malaki at mas masama kaysa sa inakala niya. Napakunot ang noo ni Lyra. Ang pakikipagkita ni Dr. Cordero kay Attorney Ramos ay nagdulot ng malalim na kaba sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya ang ngiti ni Dr. Cordero, isang ngiting puno ng pananagumpay. Alam niyang may masamang mangyayari. At sa loob ng ilang araw, naging mas matindi ang presensya ni Dr. Cordero sa bahay. Naramdaman ni Lyra na tila may bitag na inihahanda. Hindi siya nagkamali. Isang umaga, habang nasa labas si Sir Ricardo para sa isang mahalagang meeting, pumasok si Dr. Cordero sa bahay. Direkta siyang pumunta sa kusina, kung saan si Lyra ay abala sa pagpapakulo ng tubig para sa gatas ng mga bata. Binuksan ni Dr. Cordero ang ref, kinuha ang karton ng gatas, at tila aksidenteng nahulog ito. Kumalat ang gatas sa sahig at agad niyang kinuhanan ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Ay pasensya na, Lyra, sabi ni Dr. Cordero, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagniningning sa isang kakaibang paraan. Tignan mo naman, ang gulo dito. At si Mr. Almasan wala. Sino ang maglilinis nito? Sino ang aalaga sa mga bata habang gulo ang kusina? Kinuyom ni Lyra ang kanyang kamao. Hindi ito aksidente. Alam niya. Pinilit niyang maging kalmado. Ako na po ang bahala, doktor. Naku, Lyra, hindi mo na kailangang magpakahiro, sabi ni Dr. Cordero, sabay tawa ng marahan. Pero ito ang magandang ebidensya na walang kakayahan si Mr. Almasan na panatilihing maayos ang bahay at alagaan ang mga bata. Isipin mo, Lyra, kung saan napupunta ang lahat ng gulo sa bahay na ito. Ang mga salita ni Dr. Cordero ay parang sugat sa puso ni Lyra. Naalala niya ang kanyang nakaraan, kung paano siya naging kasangkapan. Hindi niya hahayaan na mangyari iyon sa pamilya Almasan. Nang gabing iyon, kinuha ni Lyra ang isang maliit na notebook na binili niya sa palengke. Sa bawat insidente, sa bawat salita ni Dr. Cordero na tila may bahid ng panlilinlang, isinusulat niya. Ang petsa, oras, kung ano ang nangyari, ang mga salitang ginamit ni Dr. Cordero. Hindi niya alam kung makakatulong ito, ngunit kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ang kanyang isip ay parang isang kamera, bawat detalye ay naaalala. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aalaga si Lyra sa mga bata sa sala, nakarinig siya ng pagtunog ng cellphone ni Sir Ricardo na naiwan sa mesa. Ang text message ay mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa niya ang message, hindi sinasadya. From Sofia. May babala ako sa iyo tungkol kay Yvonne. Maraming bata ang nasaktan sa kanyang mga experiment. Kung hindi ka kikilos, mawawala sa iyo ang lahat. Tawagan mo ako. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra. Experiment? Nasaktan ang mga bata? Ito ang kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. Ang mga salitang narinig niya mula sa telepono ni Dr. Cordero, ang kwento ni Sir Ricardo tungkol sa Hope for the Young Ones Foundation, lahat ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan, si Sofia.
Ito ba ang yaya na nakita niya sa isang lumang profile ni Dr. Cordero sa isang social media platform na kabilang sa mga dating empleyado? Naalala ni Lira ang mukha ang pangalan. May kutob siyang tamaa siya. Kinagabihan, habang nililigpit ni Lira ang hapagkainan, nilapitan siya ni Dr. Cordero. May dalang envelope na makapal. Lira? Panimula ni Dr. Cordero. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Isang lambot na hindi natural. Alam kong simple lang ang buhay mo. Alam kong nangangailangan ka. Narito ako para tumulong. Inilagay ni Dr. Cordero ang envelope sa mesa. Nang silipin ni Lira, nakita niya ang makapal na bungkos ng pera sa loob. 50,000. Down payment pa lang yan, sabi ni Dr. Cordero, ngumiti. Kung papayag kang maging witness sa korte at sabihin na hindi talaga maalagaan ni Mr. Almasan ang mga bata, na masyado siyang malungkot at abala para maging mabuting ama. Kung makikipagtulungan ka sa akin, Lira, titiyakin kong magkakaroon ka ng magandang trabaho. Isang apartment sa syudad, buong buhay mong hindi ka na mag-aalala sa pera. Nanindig ang balahibo ni Lira. Panlilin lang. Ito na naman. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik. Mas matindi ngayon dahil ang mga bata ang nakasalalay. Pinilit niyang maging kalmado kahit ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Doktor, sabi ni Lira, ang kanyang boses ay matatag kahit medyo nanginginig. Hindi ko po gagawin yan. Hindi po ako sinungaling. At nakikita ko po kung gaano kamahal ni Sir Ricardo ang kanyang mga anak. At sila po, mahal na mahal din nila siya. Nawala ang nangiti sa labi ni Dr. Cordero. Ang kanyang mga mata ay naging matalim, parang isang mandirigma. Isang malaking pagkakamali ang ginagawa mo, Lira. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Sa tingin mo ba may magagawa ang isang simpleng yaya na tulad mo? Ang alam ko po, sabi ni Lira, diretsyong nakatingin sa mga mata ni Dr. Cordero. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. At ipagtatanggol ko po ang mga batang ito. Sa isang iglap, tila nagbago ang hangin sa silid. Si Dr. Cordero ay tumalikod at umalis. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagbabanta. Iniwan niya ang envelope sa mesa, ngunit hindi ito hinawakan ni Lira. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda ng almusal si Lira, narinig niya ang pagbabalik ni Sir Ricardo mula sa kanyang opisina. Mayroon siyang hawak na envelope, kulay puti, na may selyo ng korte. Nakasulat dito ang summons. Nakita ni Lira ang pagguho sa mukha ni Sir Ricardo habang binabasa niya ang laman. Ito ay ang formal na pagtawag sa kanya sa korte para sa pagdinig sa pagkawala ng kanyang karapatan sa pag-aalaga ng mga bata. Ang kanyang pagiging ama ay nakasalalay sa balanse. Tumingin si Sir Ricardo kay Lira, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang pag-asa sa mga mata ni Lira. Ang nakita niya ay isang matinding determinasyon, isang apoy na tila nagsasabing hindi pa tapos. Ang summons mula sa korte ay parang hatol na ibinagsak sa ulo ni Ricardo. Sa loob ng ilang araw, sinubukan niyang maghanap ng abogado na handang ipagtanggol siya. Ngunit ang bawat pintong kinakatok niya ay tila sarado. Ang mga abogado na kayang lumaban sa isang tulad ni Dr. Yvonne Cordero ay tumanggi o kung hindi man, ay humingi ng napakalaking halaga na imposibleng bayaran. Mr. Almasan, sikat si Dr. Cordero. Mahirap siyang kalabanin, sabi ng isang abogado habang umiinom ng kape. May malaking impluwensya siya sa medical community at sa judicial system. Ang pinakamahusay na payo ko sa'yo ay makipag-areglo na lang. Makipag-areglo? Ibig sabihin, hayaan na lang si Dr. Cordero na kunin ang kanyang mga anak? Hindi kailanman. Napakaupo si Ricardo sa kanyang opisina, balot ng pagkabigo. Ang kanyang negosyo ay halos hindi na niya matutukan. Ang kanyang mga anak,
Bagamat payapa sa pangangalaga ni Lyra, ay tila mga anino ng kanilang dating buhay. Ang tanging pag-asa niya ay ang liham ni Althea at ang mga pahiwatig na nakuha niya. Kailangan niyang hukayin pa ang nakaraan ni Dr. Cordero. Bumalik siya sa internet, mas detalyado ang kanyang paghahanap. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya naghahanap ng mga article, kundi pati na rin ng mga lumang forum, mga academic journals, at mga social media posts na may kaugnayan kay Dr. Cordero. Ilang oras siyang nagbasa, naghahanap, at sa wakas, may nakita siyang isang serye ng mga lumang blog posts mula sa isang dating estudyante ng psychology. Ang mga posts ay nagdedetalye ng isang unethical research proposal mula sa isang kilalang propesor na hindi pinangalanan, ngunit ang mga detalye ay tumugma kay Dr. Cordero. Ang research proposal ay tungkol sa induced behavioral patterns in psychologically vulnerable minors, isang pagsasaliksik sa kung paano manipulahin ang pag-uugali ng mga batang may problema sa pag-iisip. Ngunit may isang nakakagulat na detalye. Ang propesor na ito ay may pamangkin o pinsan na naging subject ng kanyang sariling research na nagresulta sa matinding trauma at sa huli na wala ang custody ng bata mula sa pamilya ng propesor. Ito ang twist. Isang personal na kasaysayan. Ang dahilan kung bakit ganito na lang ang pagiging obsessed ni Dr. Cordero sa research at sa pagkuha ng mga bata. Hindi lang ito tungkol sa reputasyon, kundi tungkol sa isang personal na kabiguan, isang paghahanap ng paghihiganti sa sistema na kumuhang mahalaga sa kanya, at ang pagpapatunay sa kanyang sariling teorya sa pamamagitan ng ibang bata. Ang kanyang pamangkin ay tila naging biktima ng kanyang sariling ambisyon. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang binabasa ang mga detalye. Ang pagkabaliw ni Dr. Cordero ay hindi lamang profesional, kundi personal din. Gumaganti siya sa mundo sa pamamagitan ng paggamit ng ibang pamilya. "Sir, may problema po ba?" tanong ni Lyra na tila napansin ang kanyang tensyon. Inabot ni Ricardo ang cellphone niya kay Lyra. Ipinapakita ang lumang blog post. "Basahin mo ito, Lyra. Ito ang totoong Dr. Cordero." Binasa ni Lyra ang posts. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salita. Kaya po pala siya ganoon. Kasi po, nasaktan din pala siya. Pero hindi po yun dahilan para saktan ng ibang tao, sir. "Hindi nga, Lyra," sabi ni Ricardo. "At hindi ko hahayaan na saktan niya ang ating mga anak." Ang kanyang tinig ay puno ng galit at determinasyon. Nag-isip si Ricardo ng malalim. Kung personal ang atake ni Dr. Cordero, dapat ay personal din ang depensa niya. Kailangan niya ng tulong mula sa mga taong nakakakilala kay Dr. Cordero, mga taong nasaktan din niya. "Lyra," sabi ni Ricardo, "naalala mo ba ang yaya mo dati, yung Sofia na nag-text sa'yo?" Tumango si Lyra. "Opo, sir. Si Sofia. Sinubukan niya pong tawagan kayo, pero na-forward sa akin ang text niya." "Kailangan nating hanapin si Sofia," sabi ni Ricardo. Malamang, may alam din siya sa mga lihim ni Dr. Cordero. At malamang, isa rin siya sa mga nasaktan. Nagplano sila. Si Lyra, sa kanyang kakaibang kakayahan sa pag-aalala ng mga detalye, ay naaalala ang ilang impormasyon na narinig niya tungkol kay Sofia mula sa mga usapan ng ibang yaya noon. Naghahanap sila sa social media, sa mga connections ni Althea. Makalipas ang ilang oras, may nakita si Ricardo. Isang lumang profile ng isang nurse na nagngangalang Sofia Del Mundo na dating nagtrabaho sa parehong ospital kung saan nagtrabaho si Dr. Cordero. May nakasaad sa kanyang bio, "Justice for the Unheard Voices." Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal si Ricardo at Lyra, nagring ang telepono ni Ricardo. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa wakas ay pinindot niya ang answer button. "Hello, Mr. Almasan. Ito po si Sofia Del Mundo. Kailangan po nating magkita. May alam po ako tungkol kay Doktor."
Yvonne Cordero, mahalaga po ito para sa inyong kaso, sabi ng boses sa kabilang linya, mabilis at pabulong. Pero kailangan nating maging maingat. Delikado si Dr. Cordero. Ang pakikipagkita ko sa iyo ay kailangang lihim sa isang lugar na hindi niya aabot. Sinabi ni Sofia ang isang address, isang lumang cafe sa isang liblib na bahagi ng Maynila. Ang pag-asa ay biglang sumilay sa puso ni Ricardo. Hindi na siya nag-iisa, may kakampi na siya. Ngunit ang utos ni Sofia na maging lihim ay nagpahiwatig ng matinding panganib. Hindi niya maaring ipagsapalaran ang kaligtasan ni Lyra o ng kanyang mga anak. Kailangan niyang pumunta ng mag-isa. Nang umalis si Sir Ricardo para sa kanyang meeting, alam ni Lyra na hindi iyon basta meeting lang. Napansin niya ang tensyon sa mga balikat nito, ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Alam niyang pupuntahan nito si Sofia, ang yaya na nagpadala ng babala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nag-aalala siya para kay Sir Ricardo. Nang umalis si Sir Ricardo para sa kanyang meeting, alam ni Lyra na hindi yun basta meeting lang. Napansin niya ang tensyon sa mga balikat nito, ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Alam niyang pupuntahan nito si Sofia, ang yaya na nagpadala ng babala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nag-aalala siya para kay Sir Ricardo. Sa lumang cafe, nagkita si Ricardo at Sophie. Si Sofia ay isang babae na may mga mata na tila nakakita na ng maraming sakit, ngunit may determinasyon. Ibinigay niya kay Ricardo ang isang lumang USB drive at isang tumpok ng mga Xerox documents. Mr. Almasan, ito ang ilan sa mga ebidensya na naitago ko. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Akala ko noon, wala akong magagawa. Pero nakita ko ang balita tungkol sa kaso mo at hindi ko na kayang manahimik. Si Dr. Cordero, monster siya. Gumagamit siya ng mga bata para sa kanyang mga personal na teorya. Ang mga therapy niya ay pawang psychological manipulation. Maraming bata ang nakaranas ng matinding trauma dahil sa kanya, kabilang na ang kanyang pamangkin. Ang mga dokumento dyan ay naglalaman ng mga internal report, mga email, at mga testimonya mula sa ibang staff na takot magsalita. Kailangan mong mag-ingat, Mr. Almasan. Marami siyang koneksyon. Tiningnan ni Ricardo ang mga dokumento, mga pangalan ng mga bata, mga detalyadong ulat ng therapy na nagdulot ng pagkasira ng kanilang mental health, mga liham ng pagrereklamo na hindi pinansin. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Mas malala pa pala ang katotohanan kaysa sa inakala niya. Ito ang mga ebidensyang makakapagpabagsak kay Dr. Cordero. Ngunit ang bigat ng katotohanan ay tila nagpapabagsak din sa kanya. Hindi siya isang abogado, hindi siya isang pulis. Paano niya lalabanan ang ganito kalaking kasinungalingan? Nang gabing iyon, bumalik si Ricardo sa bahay, balot ng pagod at kawalan ng pag-asa. Nakita siya ni Lyra na nakaupo sa dilim sa sala. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang kanyang ulo. Ang USB at mga dokumento ay nasa mesa, nagkalat. "Sir?" Malumanay na tawag ni Lyra. Inangat ni Ricardo ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. "Lyra, mas malala pa pala ang lahat kaysa sa inakala ko. Isang halimaw, si Dr. Cordero. Gumagamit siya ng mga bata. Ang mga ebidensyang ito, sapat na para pabagsakin siya. Ngunit paano? Sino ang maniniwala sa akin? Wala akong abogado, Lyra. Wala akong kakayahan na labanan ng isang tulad niya. Matatalo ako. Mawawala sa akin ang mga anak ko." Ang kanyang tinig ay babasag. Puno ng matinding kalungkutan. Nakita ni Lyra ang kanyang pagbagsak, ang kanyang pagiging mahina. Hindi niya pa nakita si Sir Ricardo na ganito kadurog. Ang kanyang puso ay kumirot. Naalala niya ang kanyang sarili noong nalaman niyang nalinlang siya ng Hope for the Young Ones Foundation. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa, ang pakiramdam na walang sino man ang maniniwala sa kanya. "Sir, wag po kayong magsabi ng ganyan.
sabi ni Lyra. Lumapit at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. Ang kanyang haplos ay nagbigay ng kaunting init sa malamig na gabi. Hindi po kayo nag-iisa. Sa loob ng gabi, hindi makatulog si Lyra. Pinagmamasdan niya ang mga bata, payapang natutulog sa kanilang mga kuna. Ang mga inosenteng mukha nila ay tila nagdarasal para sa kanilang kinabukasan. Ang bawat haplos niya sa kanilang malambot na balat ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagmamahal at pagiging protektibo. Naalala niya ang sinabi ni Althea sa liham na nakita ni Ricardo. Siya ang magdadala ng liwanag sa ating tahanan. Ang mga salita ni Dr. Cordero sa kusina, ang tawag ni Sofia, ang kwento ni Sir Ricardo tungkol sa unethical research, ang pagbagsak ng Sir Ricardo ngayong gabi, lahat ay umikot sa kanyang isipan. Hindi siya profesional, wala siyang pera, pero meron siyang puso at meron siyang matalas na alaala. Ang kanyang notebook, ang kanyang mga obserbasyon. Nang gabing iyon, kinuha ni Lyra ang kanyang maliit na notebook. Nilista niya ang bawat detalye, bawat petsa, bawat salita, bawat insidente na inilarawan ni Sir Ricardo at ang mga narinig niya mula kay Dr. Cordero mula sa kanyang tawag. Sistematiko niyang inayos ang lahat na tila isang tiktik. Ang kanyang kamay ay matatag, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Hindi niya hahayaan na saktan ni Dr. Cordero ang pamilyang ito. Hindi niya hahayaan na maging biktima si Sir Ricardo at ang mga bata tulad ng nangyari sa kanya noon. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal si Sir Ricardo na tila wala sa sarili, lumapit si Lyra sa kanya. "Sir," sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Hindi po kayo mag-iisa. Tutulungan ko po kayo." Nagulat si Ricardo. Tiningnan niya si Lyra, nagtataka. "Narito po ang lahat ng nakita at narinig ko, sir," sabi ni Lyra. Inabot ang kanyang notebook na puno ng sulat. "At may pangalan pa po ako. Sofia. Siya po ang tumawag sa inyo kagabi. Alam niya po ang lahat. Maniniwala po sila sa atin, sir. Maniniwala po sila sa katotohanan." Ang araw ng pagdinig sa korte ay dumating, mabibigat at puno ng tensyon. Ang silid ay puno ng mga tao, mga abogado, mga kawani ng korte, at ilang kakilala ni Ricardo. Naroon din si Dr. Yvonne Cordero, nakaupo sa kanyang upuan, may mapanlinlang na ngiti sa kanyang labi. Sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Salvador Ramos. Si Attorney Ramos ay may reputasyong hindi natatalo sa korte. Napakapit si Ricardo sa silya. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Lyra. Ang kanyang mga mata ay matatag, nagbibigay ng kakaibang lakas. Sa likuran nila, naroon si Sofia del Mundo, ang yaya na handang tumestigo. Nagsimula ang pagdinig. Si Attorney Ramos ang unang nagbigay ng kanyang argumento. "Your Honor, ipinapakita namin sa korte na si Mr. Ricardo Almazan ay hindi karapat-dapat na maging magulang. Ang kanyang negosyo ay naghihingalo. Ang kanyang mental health ay nasa kritikal na estado matapos ang pagpanaw ng kanyang asawa. Ang kanyang tahanan ay magulo at ang mga bata ay nagpapakita ng matinding distress at attachment issues. Ang lahat ng ito ay batay sa profesional na pagtatasa ni Dr. Yvonne Cordero, isang kilalang child psychologist. Sunod na tumayo si Dr. Cordero, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Naglahad siya ng mga chart, graphs, at mga pagsusuri na nagpapakita na ang mga anak ni Ricardo ay nasa malubhang panganib sa ilalim ng pangangalaga nito. Ang kanyang bawat salita ay idinisenyo upang sirain ang pagkatao ni Ricardo bilang isang ama. Ipinakita niya ang mga litrato ng magulong kusina, ang gatas na sinadya niyang ibuhos at ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa pag-iyak ng mga bata. "Sa aking profesional na opinyon, Your Honor," sabi ni Dr. Cordero, "ang pinakamahusay na solusyon ay ilipat ang mga bata sa aming specialized facility. Doon,
makakatanggap sila ng wastong pangangalaga at therapeutic interventions na kailangan nila. Napakuyom ang kamao ni Ricardo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Pagkatapos ng presentasyon ni Dr. Cordero, oras na ni Ricardo. Ngunit bago pa man makapagsalita ang kanyang abogado, tumayo si Sofia. Your Honor, may gusto po akong sabihin. Matatag na sabi ni Sofia, kahit medyo nanginginig ang kanyang tinig. Ako po si Sofia Del Mundo, dating nurse ni Dr. Yvonne Cordero. Nagulantang ang silid. Maging si Dr. Cordero ay biglang nawala ang nangiti sa kanyang labi. Si Dr. Cordero po ay sangkot sa unethical practices sa kanyang research, patuloy ni Sofia. Ginagamit niya ang mga bata bilang subjects para sa kanyang personal na teorya. Ang kanyang mga therapy ay hindi para sa ikabubuti ng mga bata, kundi para manipulahin ang kanilang pag-uugali. Saksi po ako sa mga pasyente niya na nagkaroon ng matinding trauma dahil sa kanyang mga experiment kasama na ang kanyang pamangkin. Mayroon po akong mga kopya ng internal reports na magpapatunay sa aking mga sinasabi. Inabot ni Sofia ang isang folder ng mga dokumento sa hukom. Ang mga mata ni Dr. Cordero ay nanlaki sa galit. Si Attorney Ramos ay mabilis na tumayo upang tutulan, ngunit huli na ang lahat. Order in the court, sabi ng hukom. Ipasok sa records ang mga ebidensya ni Ms. Del Mundo. Ngunit hindi pa tapos. Tumingin si Lira kay Ricardo at tumango. Ito na ang kanyang pagkakataon. Your Honor, may gusto rin po akong sabihin, sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, na tila galing sa kanyang puso. Nagulat ang lahat. Sino ang simpleng yayang ito? Ako po si Lira Manlapas, ang yaya ng mga bata ni Mr. Almasan. Panimula ni Lira. Your Honor, ang lahat po ng sinabi ni Dr. Cordero ay kasinungalingan. Wala po siyang pakialam sa kapakanan ng mga bata. Ang gusto niya po ay gamitin ang mga bata ni Sir Ricardo para sa kanyang sariling research. Ginawa niya po ang lahat para sirain ang pangalan ni Sir Ricardo. Nagulat ang silid. Pinilit ni Attorney Ramos na tutulan, ngunit nagpatuloy si Lira. Mayroon po akong ebidensya, Your Honor, sabi ni Lira. Inilabas ang kanyang maliit na notebook. Mula po nang dumating ako sa bahay ni Sir Ricardo, napansin ko na po ang mga kakaibang kilos ni Dr. Cordero. Isinulat ko po ang lahat dito. Binasa ni Lira ang kanyang notebook, bawat petsa, bawat insidente. Ang sinadya ni Dr. Cordero na pagkabagsak ng gatas, ang paggamit niya ng telepono, at ang kanyang mga salita tungkol sa ideal subjects. Ang pag-aalok niya ng pera kay Lira para magsinungaling laban kay Ricardo. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa kanyang sariling karanasan sa Hope for the Young Ones Foundation na konektado kay Dr. Cordero. At bukod po doon, Your Honor, patuloy ni Lira, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya inaasahan. Narinig ko po mismo sa telepono ni Dr. Cordero na sinabi niya, kailangan nating bilisan. Ang funding ay nakasalalay dito. Kailangan ko ng ebidensya na hindi qualified ang ama. Ito po ay bago pa man siya magpunta dito para sirain ang buhay ni Sir Ricardo. Ang lahat po ng kanyang ginawa ay para sirain si Sir Ricardo at makuha ang kanyang mga anak para sa kanyang masamang layunin. Naging magulo ang silid. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mukha ni Dr. Cordero ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala. Your Honor, ito po ang USB drive na ibinigay sa akin ni Sofia, sabi ni Ricardo. Inabot ang USB sa hukom. Naglalaman po ito ng mga detalye ng mga kaso kung saan nagdulot ng matinding pinsala si Dr. Cordero sa mga bata na kanyang inaalagaan. Ito po ay patunay na siya mismo ang may problema at hindi ang aking mga anak. Napabuntong hininga ang hukom. Tiningnan niya si Dr. Cordero na ngayon ay halos gumuho na sa kanyang upuan.
ang kanyang malaking plano ay nabunyag. Batay sa mga bagong ebidensya na iniharap, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang korte ay magpapataw ng pansamantalang pagtigil sa pagdinig. Isa sa ilalim sa masusing investigasyon, si Dr. Yvonne Cordero at ang kanyang mga kaso. Mr. Almasan, ang iyong mga anak ay mananatili sa iyong pangangalaga. Miss Manlapas, Miss Del Mundo, salamat sa inyong katapangan. Ang gavel ay bumagsak ng malakas. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Nagulantang si Dr. Cordero. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Tumayo siya at tiningnan si Lyra. Ang kanyang mga mata ay may matinding pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot si Lyra. Ang nakita niya ay isang nilalang na ngayon ay nabunyag na ang kasamaan. Ang pagbagsak ng gavel ay naghatid ng isang malalim na ginhawa sa puso ni Ricardo. Parang isang malaking bato ang inalis sa kanyang dibdib. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Ang kanyang mga anak ay ligtas. Si Dr. Yvonne Cordero ay nahaharap sa sarili niyang hukay. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa iskandalo ni Dr. Yvonne Cordero ay kumalat sa lahat ng pahayagan at news channel. Mga headline na naglalahad ng kanyang unethical practices, ang kanyang paggamit sa mga bata para sa personal na kapakinabangan, at ang kanyang pagtatangka na manipulahin ang sistema ng batas. Ang kanyang reputasyon na matagal niyang binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nang makita ni Ricardo ang litrato ni Dr. Cordero sa headline ng isang pahayagan, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi na siya nakaramdam ng paghihiganti. Wala na ang galit. Ang tanging nararamdaman niya ay awa. Isang babaeng pinili ang kapangyarihan at ambisyon kaysa sa integridad at pagmamahal. Umuwi si Ricardo at ang kanyang mga anak ay agad na sinalubong siya ng mga yakap. Ang kanilang mga tawa ay matamis na musika sa kanyang tenga. Payapa silang naglalaro sa sala, sa ilalim ng mapagmasid na mata ni Lyra. Ang bahay ay hindi na puno ng tensyon at lungkot. Napuno ito ng pag-asa at pagmamahalan. "Sir," sabi ni Lyra, ang kanyang ngangyang ngiti ay maluwag at totoo. "Nag-aalala po ako sa inyo." "Salamat, Lyra," sabi ni Ricardo, at tiningnan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang katapangan, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Ito ang liwanag na sinasabi ni Althea. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang kakaibang init na hindi niya inaasahan. Nang gabing iyon, habang nagliligpit si Lyra sa kusina, kinuha ni Ricardo ang isang lumang libro ni Althea na nasa estante. Ito ang paborito nitong nobela. Habang binubuklat niya ang mga pahina, may nahulog na isang maliit na sobre. Isa pang liham. "Mahal kong Ricardo, kung nabasa mo ang una kong liham, marahil ay alam mo na ang mga pagdududa ko. Kung nababasa mo naman ito, ibig sabihin ay nasa maayos na kalagayan na kayo. Sana ay naprotektahan mo ang ating mga anak. At sana, nakita mo na ang liwanag na idinulot ni Lyra sa inyong buhay. Huwag kang magalit sa sarili mo, Ricardo. Hindi mo kasalanan. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ang pagmamahal ay hindi laging madali. Pero ito ang pinakamahalaga. Hindi ko gusto na manatili kang malungkot sa pagkawala ko. Gusto kong maging masaya ka. Gusto kong makahanap ka ng bagong pag-ibig, isang bagong katuwang sa buhay." At Lyra, napansin ko ang kanyang kabaitan noon pa man sa ampunan. May kakaiba sa kanya. May kakayahan siyang magbigay ng kapayapaan sa mga bata. Pinagkatiwalaan ko siya. Alam kong mabuting ina siya para sa ating mga anak. Hindi ko siya nakikita bilang kapalit ko, kundi bilang isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Magpakasaya ka, Ricardo. Pahalagahan mo ang bawat sandali. Ang pamilya ay hindi lang dugong buo, kundi mga taong pinipili nating mahalin at paglaanan ng buhay. At sana, piliin mo si Lyra. Mahal na mahal ko kayo.
magpakailanman. Nagmamahal, Althea. Napakaupo si Ricardo. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang liham. Hindi siya makapaniwala. Si Althea, ang kanyang namayapang asawa, ay hindi lamang nagbabala sa kanya, kundi nagbigay din ng basbas sa kanya upang maghanap ng bagong pag-ibig. At ang babaeng iyon ay si Lyra. Pinunasan ni Ricardo ang kanyang mga luha. Ang lungkot ay unti-unting napalitan ng pag-asa at ng pag-ibig. Sa sumunod na araw, napansin ni Ricardo na mas lalo pa niyang hinahangaan si Lyra. Kung paano siya mag-alaga sa mga bata, kung paano niya pinapawi ang bawat iyak, kung paano niya pinapatawa ang mga ito. Ang kanyang presensya ay parang isang mainit na kumot sa malamig na gabi. Isang hapon, habang nag-aalaga si Lyra sa mga bata sa hardin, nakaupo si Ricardo sa tabi niya. Ang mga bata ay nakahiga sa duyan, payapang natutulog. "Lyra," panimula ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malambot. "Maraming salamat sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Ngumiti si Lyra. "Wala po yun, sir. Mahal ko po ang mga bata." "Alam ko," sabi ni Ricardo, nakatingin sa mga mata ni Lyra. "At nakikita ko rin kung gaano ka kamahal ng mga bata. At ako, Lyra, mahal na rin kita." Nagulat si Lyra. Namula ang kanyang muka. "Hindi lang ito utang na loob, Lyra," patuloy ni Ricardo. "Ito ay pagmamahal. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aming tahanan. Ikaw ang nagpuno ng butas na iniwan ni Althea. At si Althea, basbas niya ang lahat." Bago pa man makasagot si Lyra, narinig nila ang mahinang tunog mula sa duyan. Isang maliit na boses, nagbubulungan. "Mama, Mama." Parehong napatingin si Ricardo at Lyra. Sa duyan, ang isa sa mga kambal, gising na nakatingin kay Lyra at muling bumulong. "Mama." Nagyelo ang mundo. Nagkatinginan si Ricardo at Lyra. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang matinding kaligayahan. Ito ang sandali. Ang mga bata mismo ang nagbigay ng pahintulot, ang nagbigay ng basbas. Ang salitang mama mula sa bibig ng isa sa kambal ay parang isang himig na nagpapatahimik sa lahat ng ingay sa mundo. Ito ay hindi lamang isang simpleng tawag. Ito ay isang kumpirmasyon, isang basbas, isang bagong simula. Nagkatinginan si Ricardo at Lyra. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng saya at pag-asa. Ang sandaling iyon ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng kanilang kinabukasan. Sa mga sumunod na araw, ang salitang mama ay naging karaniwan na sa bahay. Sa simula, iisa lamang sa mga kambal ang tumatawag kay Lyra ng mama. Ngunit unti-unti, ang iba pa ay sumunod. Tuwing maririnig niya iyon, bumubulong ang puso ni Ricardo. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang pagdududa, ang takot, ang lungkot. Lahat ay naglaho, napalitan ng isang buong-buong pagmamahal. Nagplano si Ricardo. Gusto niyang maging espesyal ang kanyang proposal, ngunit alam niyang si Lyra ay hindi mahilig sa bongga at magarbo. Ang simple at totoo, iyon ang mas mahalaga. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga anak, na ngayon ay masaya nang nakikipaglaro kay Lyra. Isang hapon, sa paglubog ng araw, dinala ni Ricardo si Lyra sa hardin. Ang kalangitan ay nagkulay orange at violet, isang magandang backdrop sa kanilang sandali. Ang mga bata ay nakaupo sa damuhan, hawak ang maliliit na bulaklak na pinapitas ni Ricardo sa kanila. "Lyra," panimula ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malumanay. "Sa loob ng maraming buwan, ang bahay na ito ay puno ng dilim. Ang puso ko ay puno ng sakit at pagdududa. Ikaw ang nagdala ng liwanag. Ikaw ang nagpagaling sa aming lahat. Hindi lang ikaw ang nag-alaga sa aking mga anak, Lyra. Ikaw ang nagpuno sa kanilang mga puso ng pagmamahal na akala ko ay wala na." Lumuhod si Ricardo sa harap ni Lyra. Ang mga bata ay nakatingin.
tahimik. Kinuha niya ang isang maliit na singsing mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng gintong singsing na may maliit na perlas. Lira manlapas. Sabi ni Ricardo, nakatingin direkta sa mga mata nito. Will you be my wife? Will you be the mama ng mga anak ko? Hindi lang sa pangalan, kundi sa puso't kaluluwa. Nagyelo ang buong katawan ni Lira. Ang kanyang puso ay kumabog ng matindi, tila sasabog. Ito ang sandali na pinangarap niya, ngunit hindi niya inakala na mangyayari. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Naalala niya ang kanyang sarili, ang simpleng probinsyana na dumating sa Maynila, puno ng takot at pait mula sa nakaraan. Ang kanyang pagiging mahiyain, ang kanyang pagiging self-conscious sa kanyang pinagmulan. Sino siya para maging asawa ng isang mayaman na tulad ni Ricardo Almasan? Sino siya para maging ina ng kanyang mga anak? Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Ricardo, ang pagmamahal na naroon, at nang marinig niya ang mahinang boses ng mga bata na bumubulong, "Mama, Mama." Habang hawak ang mga bulaklak, alam niyang hindi na mahalaga ang lahat ng pagdududa. Ang mga bata, sila ang kanyang pamilya. Napakagatlabi si Lira. "Sir Ricardo," bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ako po ay isang simpleng probinsyana lang. Hindi po ako katulad ni Althea. Marami pong pagkakaiba sa ating dalawa." Ngumiti si Ricardo, isang ngangiting puno ng pag-unawa. "Hindi ko hinahanap ang kapalit ni Althea, Lira. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang kailangan namin. Ang pinakamahalaga, Lira, ay ang puso. At ang puso mo, walang kapantay." Tiningnan ni Lira ang mga bata, na ngayon ay ngumingiti na sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay parang mga anghel. Naalala niya ang liham ni Althea. Ang pamilya ay hindi lang dugong buo, kundi mga taong pinipili nating mahalin at paglaanan ng buhay. Napabuntong hininga si Lira at pagkatapos ay ngumiti. Ang kanyang ngiti ay maliwanag, puno ng kaligayahan at pagtanggap. "Opo, Sir Ricardo. Opo. Yes, mahal ko. Gusto ko pong maging asawa niyo. Gusto ko pong maging mama ng mga anak niyo." Isinuot ni Ricardo ang singsing sa daliri ni Lira. Niyakap niya ito ng mahigpit. At ang mga bata ay nagsimulang tumakbo papalapit sa kanila. Nagsisigaw ng, "Mama! Papa!" Ang sikat ng araw ay unti-unting lumubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang pamilya Almasan, kasama si Lira, ay nakaupo sa damuhan, magkakayakap. Ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa hangin, kasama ang tunog ng hangin sa mga dahon at ang malambing na huni ng mga ibon. Sa wakas, naintindihan ni Ricardo ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, sa posisyon sa lipunan, o sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, ang mga taong pinipili mong kasama sa bawat laban, sa bawat pagsubok, at sa bawat kagalakan. Si Lira, ang simpleng yaya, ay naging ilaw ng kanilang buhay, ang pundasyon ng kanilang bagong pamilya. At sa mga bisig ng kanyang bagong asawa at mga anak, nahanap niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig at habag ay kayang pagalingin ang anumang sugat at bigyang kahulugan muli ang kung ano ang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ricardo at Lira, isang paglalakbay na pinatunayan na ang tunay na pamilya ay itinayo sa pag-ibig at habag. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mahal naming mga tagapakinig. Sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok na dinaanan ni na Ricardo at Lira, sana ay naramdaman ninyo ang init ng pagmamahal, ang kirot ng pagkawala, at ang pag-asa sa bawat paglubog ng araw. Bilang inyong manunulat, bawat salita na aking nilikha ay nagmula sa puso, na may layuning hipuin ang inyong damdamin at mag-iwan ng isang aral na mananatili.
Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. Ang pagbuo sa mga karakter ni na Ricardo at Lyra, ang paglalantad sa mga lihim ni Dr. Cordero, at ang pagpapakita ng pambihirang katapangan ng isang simpleng yaya ay nagbigay sa akin ng malalim na kasiyahan. Nais kong ibahagi sa inyo ang paniniwala na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang balakid, na ang kapatawaran ay nagdudulot ng pagpapagaling, at nasa pinakamadilim nating sandali, laging may liwanag na darating. Ang pamilya ay hindi lamang dugong buo, kundi mga pusong pinipiling manatili, magbigay, at magmahal ng walang pag-iimbot. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat kilig, bawat galit, at bawat patak ng luha na idinulot ng kanilang istorya. Ang inyong suporta ang aming inspirasyon. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento, ng inyong mga saloobin, at ng inyong mga paboritong bahagi ng kwento. Ang inyong mga reaksyon ay lubos naming pinapahalagahan. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.